Tara mga kabengers, samahan niyo akong magluto ng adobong atay at balon-balunan ng manok. At eto na nga, syempre nilinis natin yung balon-balunan, nilagyan natin ng asin. At syempre inantay na nilinis natin isa-isa yung balon-balunan. Alam naman natin na ang parte niyan ay talaga namang dapat linising mabuti. Hindi lamang isa, di ba? 2 beses ko yung nilinis ay nasinan. Kaya nga sabi natin, di ba? Pag may tiyaga, may adobo. Kaya ayan, todo na yung ating paglilinis. Mga kaabengers, talaga namang tinotodo. Malinis na malinis yung kailangan na balon-balunan. At syempre, pagkatapos nga nating linisin yan, di ba mga kaabengers, kailangan na natin na, ang dami Kita niyo naman kung ilang beses buhos-buhos at saka ako nga mismo nainip diba? Sa paghuhugas ko. Pero sabi ko nga kanina, may tiyaga, may adobo, at ayan na nga, ato na yung mga sangkap ng ating adobo. So bukod sa dalawang nabanggit ko, syempre, yung typical na mga sahog na ginagamit natin pagka tayo ay nag-aadobo, diba? So kailangan merong syempre, toyo, suka, patis, at additional na nga lang yung mga oyster sauce na yan at saka yung seasoning. At syempre, kailangan natin magpainit ng mantika. At pagkainit na nga ng mantika, naglagay tayo ng sibuyas. Nakita naman, ang konti-konti na lang ng aking sibuyas kasi wala na Pinagkasya ko na lang at hinati ko kasi may lulutuin pa ako mamaya. Kaya eto, pagkatapos ng naluto, yung ating sibuyas, sinunod na natin yung bawang. Ay talaga naman po yung yung amoy, di ba, ng aking paggigisa. Talagang paggigisa pa lang talagang alam mo na talagang masarap yung kalalabasan ng aking luto. Pagkatapos nga niyan ay ang siling green, di ba, halo-halo lang tayo. At sinunod na nga natin yung balon-balunan. Syempre, kailangan mekos-mekos pa rin, di ba? At bago natin takpan yan, lagyan na natin ng pamintang durog, di ba? And then pagkatapos nga yan, syempre, hinalo na naman ng lola nyo, di ba? Kaya talaga namang walang tigil sa kakahalo ang lola. And then syempre, lagyan na natin ng toyo, 'di ba? Pagkatapos nga ng toyo, meron pa tayong seasoning. Talagang pag ako'y nag-adobo, hindi mawawala yung tatlong 'yan. Kaya nga 3 in 1 'di ba? Imagine may toyo ka na, aray. Meron ka pang seasoning, and then syempre yung oyster sauce, talaga naman po na kasama na lahat 'yan. So kumbaga sa nakikiuso tayo, di ba? At syempre, haluin lang din nating mabuti. Pagkatapos nga niyan ay takpan natin. And then, kumulo na nga siya, di ba? Pero hindi pa malambot ang adobo. Ay, ang balon-balunan na yan. So, kailangan uli nating haluin. Ano ba yan? Masyado naman ako lagi na lang nabubulol at nagkakamali. Oh my God! At syempre, nagdagdag tayo ng tubig nang sa gayon ay totaling lumambot yung balon-balunan, and then naglagay na rin ng suka ang lola nyo. Hindi ko hinalo, tinakpan ko lang ito. At hinayaan kumulo. Ay, kumukulo na agad. Ang bilis naman. Tsaka ko pa lang siya hinalo, diba? At syempre, meron na tayong dapat isunod. At ito na nga ay ang atay, diba? Pero alam niyo naman na ang atay hindi masyado dapat lutuin ng mabuti dahil tumitigas, diba? Kaya ito lang tayo, hinalo lang natin yung atay sa balon-balunan, and then inayos-ayos pa, di ba? Para maganda namang tignan. And then kailangan natin yang palambutin, takpan natin at hayaan natin kumulo, di ba? So ayan na nga. Oh my God, ano ba yan? Kinakapos ako, may gulay dahil sa bilis. At syempre, kumulo na at hinalo-halo, diba? Tinikman ng lola nyo, ay talaga naman po, pero may kulang sa lasa niyan. Kaya nagdagdag tayo ng 1 kutsarita na asukal para naman talagang mag-blend yung kanyang mga lasa. At syempre, kumukulo, mekos-mekos. At ayan na nga, napakasarap na niyan at napakabango. So, syempre, hindi mawawala yung ating siling green. Diba? Dahil love ko kayo, kailangan maganda ang presentation. Kaya ayan, ang sarap talaga.